Mga kapuso, isa sa mga nakikita ng gobyerno na banta sa eleksyon ang mga deepfake. Ito po yung mga peking larawan, boses at video na layong magpakalat ng maling impormasyon. Kung paano yan lalabanan ng mga otoridad, alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Mga taong pinabata o pinatanda at pati yung mga nasa litrato, napapagalaw na bilang videos. Ilan lang yan sa mga deepfake o mga peking larawan, boses o video na ginagamitan na rin ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, malaking banta ito sa paparating na eleksyon, kaya kailangang bantayan. The public will be misled by a lot of content. So hindi na natin alam kung ano magiging totoo at anong hindi. Nag-uusap na ang CICC at Commission on Election o COMELEC sa mga posibleng solusyon. Kabilang ang content monitoring para matukoy ang mga nagpapakalat ng false information. Right now, we have sufficient technology to detect it. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI at kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa 2025 elections. Dumating na sa National Printing Office ang ikalawang batch ng mga printing machine. Paalala rin ng COMELEC sa mga botante na magparehistro na dahil hanggang September 30 na lang ang voter registration pati ang reactivation ng mga deactivated. Pwede pa rin magpa-reactivate online hanggang September 25. Sa datos ng COMELEC, may 66 million registered voters, pero mahigit 5 million naman ang deactivated, kaya hindi makakaboto. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.